Are you ready to transform your health and take control of your life? Join Kwentong Low Carb with Uncle Justin, a powerful live stream program under the Life Without Rice movement. Discover real-life success stories, expert insights, and science-backed strategies on low-carb living, metabolic health, and disease reversal. Learn how to fight diabetes, hypertension, obesity, and more through proper nutrition. With guest interviews, inspiring testimonials, and practical tips, Kwentong Low Carb is your go-to guide for sustainable, healthy living. Don't miss out! Join Uncle Justin and start your low-carb journey today. Alright, showtime. Magandang gabi mga ka-low carb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice movement. Ngayon ay live para sa ating Kwentong Low Carb episode number 107. Ang ating topic ngayong gabi ay kaugnay sa low carb empowerment ebooks. Ngayong gabi ay tinarget natin originally na i-launch ang ating librong may pamagat na hypertension, ano? At ito yung myth na tumabo ng tubo, kumita ng bilyong halaga sa kanilang panlilinlang, ano? At maya-maya ay anunsyo natin kung ano ang development dito at kaugnay nito ay tatalakayin din natin ang iba pang mga e-books na available dito sa Life Without Rice movement, no? So magkakaroon lang tayo ng konting adjustment sa ating kwentuhan ngayong gabi. Maikli lamang ang ating kwentuhan ngayong gabi dahil tungkol ito sa empowerment, ano, sa ating pagdagdag ng mga kaalaman at source ng mga kaalaman. Sabihin nating iba-iba kasi ang ating napagkukuhanan ng source of information, no? Pero karaniwan siyempre ay ang lahat ay nakatingin sa Google sa internet. Google agad na ating hinahanap. So mamaya tatalakayin natin ang napakahalagang pag-iingat kaugnay niyan mga ka-low carb at samantala i-check lang natin ang ating browser at tingnan uli, no? Okay, ganito mga ka-low carb, ano, ang ating focus ngayon ng kwentuhan, low carb empowerment ng mga e-books. Okay. Ang Life Without Rice movement sa pamamagitan ni Uncle Justin ay meron tayong 3 e-book na available na online. Ang low carb for beginners, narito ang 20 katanungan ng mga low carbers na maaari nilang may malaman, ano, ang mga basic na mga impormasyon kaugnay sa kanilang pagnanais na mag-practice ng low carb living para gumaling ang kanilang metabolic disorder at tumaya sa kanilang habang buhay na dependence doon sa daily maintenance, ano? Okay. Ang pangalawang available na ebook natin ay ang Keto Daily Meal Plan, ano? Itong Keto Daily Meal Plan ay meron tayo ditong 1,600 plus na mga recipes, ano? At ang ikatlo na available na rin ay The Art of Intermittent Fasting, ano? Ito yung paano yung mga basic din at ano ang paano natin sisimulan ng fasting, sino ang maaaring magsimula ng fasting, ng intermittent fasting. Actually, na-post ko na pala ito mga ka-low carb sa aking timeline, ano? Makikita ninyo yung link diyan, ano? Pero itong pangapat na babanggitin ko na e-book ay kaugnay sa bago nating ilalabas na e-book, yung tinatawag nating hypertension, ano? The Myth That Made Billions, ano? So ito yung ating ilalabas at i-anunsyo ngayong gabi sa kung ano ang development nito, no? Alright. At ganito mga ka-low carb, at
ating tatalakayin ngayon ay kaugnay sa information na maaari nating makuha kung paano tayo makakasiguro na ito ay totoo, no? Walang karaniwan kasi kapag sa internet tayo kumuha ng mga information, karaniwan ay half truth, half lies ang mga laman ng mga impormasyon na makukuha natin. Ano? Ngayon, dito sa internet age, kung tawagin natin sa panahon ngayon, na halos lahat ay naghahanap ng lahat ng tanong ay hahanapin sa Google. Ano? At ito ang aking pinapayo sa lahat ng mga followers at miyembro ng Life Without Rice Movement. At teka, parang may problema itong salamin ko. Magpalit ako ng reading glass, mga ka-low carb, sapagkat tumitingala ako doon, napansin ko. Okay. Hindi lahat ng nakikita natin sa online, lalo na sa Google, ay totoo. Hindi lahat ay tama at hindi totoo. No? Kalahati dyan ay totoo, kalahati dyan ay kasinungalingan. Yun yung sinasabi kong half truth, half lies. No? Marami sa mga impormasyon kasi may sponsored. No? At siyempre, bias ito, kaya ay outdated. Kung gusto mo ng isang seryoso na informasyon kaugnay sa iyong kalusugan, hindi sapat ang pa-scan-scan lamang sa internet o sa Google. Ano? Dito pumapasok ngayon ang Low Carb Empowerment e-books. Ang intention ng ating ipapalaganap or sinusulat ng mga Low Carb Empowerment e-books ay siyempre isang koleksyon ito ng mga gabay na sinuri, inayos at isinulat para sa mga Pilipinong low carbers at kung kahit saan silang panig ng mundo, no? Na gustong magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa low carb lifestyle. Maaaring sila ay gustong maunawaan ang keto diet at siyempre kung paano nila gagawin ang tinatawag nating intermittent fasting. Ano? So yun yung mga tools natin para sa ating mabilis na paggaling sa natural na paraan. Ano? At dito ngayon natin makikita ang isang malinaw, praktikal at madaling sundan ang mga aral na ito sapagkat ito ay mula sa ating mga karanasan at karanasan ng iba pang mga low carbers sa buong mundo. No? Ang mga e-books na ito ay ginawa para bigyan ng mga miyembro ng Life Without Rice Movement at mga followers natin ng sinasabi nating empowerment. Yung empowerment ay isang solid knowledge at theory and practice. Mula yun sa ating theory and practice. Ano? Ang kakayahang pumili ng tama, ano ang kumain, paano kumain ng tama, ano ang tinatawag nating nutrient-dense na mga pagkain, at kung paano mamuhay ng malaya mula sa mga sakit, kagaya ng diabetes, high blood, at ganoon din ang obesity or pagiging overweight. Ano? Ang lahat ng mga ito, mga ka-low carb, na tinuturing natin na bahagi ng tinatawag na metabolic disorder ay kailangan nating lumaya dito sapagkat ang mga sakit na ito, minabanggit natin mga sakit na ito tulad ng mga diabetes, high blood pressure, at obesity, maging ang mga fatty liver, uric acid at mga katulad na metabolic disorder, ay sinasabihan tayo ng mga doktor na wala na itong paggaling at hindi ito malulunasan, hindi ito gagaling at sa halip ay binibigay sa atin karaniwan ay ang mga reseta para sa daily pag-inom ng daily maintenance. Kung kaya't ang ating episode ngayong gabi, ang Low Carb Empowerment e-books ay inililinaw natin at inihahain natin sa mga Life Without Rice Movement members at mga followers natin para hindi umasa sa mga impormasyon na ipinapalaganap ng Google at sa halip ay umasa sa tamang kaalaman at ito ang susi para sa ating malusog, mas magaan at mas masaya ang buhay. No? Okay. So, magsimula tayo mga ka-low carb at tingnan natin ang ating mga followers kung
Ang aking audio, mga ka-low carb, ano, baka mamaya ay hindi na naman ako naririnig ng ating mga followers. No? Okay. Okay. Teka. Itong i-anunsyo ko, mga ka-low carb, itong hypertension, ito ang ating pang-apat na ebook na ilalabas. Ang hypertension, the myth that made billions. Ito kasi yung kananiwang sabihin nating lumitaw itong sakit na ito. Pinalaganap nila, itinuring itong hypertension siguro mga 70 years ago, no? 1950s, sa mga period na yan. Naalala nyo, mga ka-low carb, noong 55, nabanggit ko sa isang episode ng Kwentong Low Carb na nagkaroon ng unang heart attack ng US President na si President Eisenhower. No? 1955 yun. Ano? At sabihin natin, that was the turning point para ipalaganap nila, lalo na sa pangunguna ni Ansel Keys na nagsaliksik noon, ipinalaganap nila na ang sanhi ng President Eisenhower ay doon sa pagkain ng fat ng mga taba. No? So, pinalagan na huwag kumain ng taba at iwasan ang mga cholesterol ng mga pagkain sapagkat yun ay nagdudulot ng pagbara ng ating mga arteries. Ito ay nagdudulot ng hyper at kalaunan ay nagbabara ito sa ating arteries at magkakaroon ng hindi magandang kalagayan sa kalusugan ng ating cardiovascular system. Ano? Kaya at simula noon, nung maimbento nila itong na sakit, ay itinuring nila na sakit, mga ka-low carb, by the way. Ano? Sakit kasi ang hypertension. Ang hypertension ay isang sintomas lamang ito ng tunay na sakit. At kung ganon, nag-imbento sila ng mga ganitong mga kung ano-ano mga tawag ng mga sakit. Maglabas sila ng mga panibagong mga daily maintenance, di ba? At ako ay tima nito for 7 years ay nagkaroon kasi ako na tinawag tension batay sa diagnosis ng aking doktor at ako ay uminom ng 7 taon ng Micardis, no? Sabagkat mataas ang aking high blood pressure nung period na yan, 2015, 26, 7 years ago, at daily, religiously, umiinom ako ng Micardis bilang maintenance sa araw-araw. Subalit hindi ako gumaling doon sa mga gamot reseta ng mga doktor. At the rest is history, kumbaga, no? Sapagkat after na matutunan ko at maunawaan mga principles, protocol, and application ng low carb living, ay nag-practice ako nito at ang low carb ang naging lunas para ma-stabilize ang aking blood pressure. No? So, kaninang umaga ay meron akong inilabas na post, blog post, no? At nagbanggit ako dito ng tinatawag na 10 kasinungalingan, yung mga top 10 hype lies, na dapat nating malaman. Dapat malaman lahat ng mga mamayang Pilipino, hindi lamang ng mga miyembro ng Life Without Rice Movement at mga followers ni Uncle Justin. Tingnan natin, pwede niyong i-browse, mga ka-low carb at mga followers ang aking timeline. Kaninang umaga, ito isa ito sa aking mga unang mga na-post kaninang umaga. Top 10 hypertension na dapat mong malaman. Ang number 1 dito ay ang hypertension is a disease. Yun yung sinasabi ng mainstream. At ang sabi natin, ito ay hindi disease. Symptom lamang at hindi ito at dapat malaman ano ang ugat, bakit lumilitaw ang mga symptom na ito. Ang pangalawa ay dapat ang maintenance medicine
ay ipagpatuloy sapagkat ikaw ay gagaling daw. Ano? Wala rin katotohanan dito sapagkat hindi gumagaling ang ating ang araw-araw na daily maintenance natin ay hindi gumagaling ang ating hypertension. Kahit 20 taon nang umiinom, ang isang pasyente ay hindi bumubuti ang kalusugan ng pasyente na ito. Sa katunayan, kabaliktaran yon, lalong lumuluba ang kalusugan ng mga ito na umiinom ng ganyang mga maintenance. Ano? Ang pangatlong kasinungalingan ng cholesterol causes high blood pressure. Ano? Dire-diretso ko mga kalokar, itong 10 na ito. Ang pangapat, ang low-fat diet is the solution. Ano? Ang rice is essential for energy. Ang panganim ay once na you are hypertensive, forever hypertensive ka na. No? Ganyan ang kanilang ipinapalaganap. Ano? At ang pampitong kasinungalingan ay salt is your enemy. No? Kaya huwag ka raw kakain ng mataas ang salt ng asin sa iyong mga pagkain o kaya sa iyong mga inumin. Ano? Ang pang-walo na kasinungalingan ay ang BP kasi ay genetic. Ano? Tinatawag na genetic control. Na nakabatay sa iyong genetic, ng iyong pamilya ang pagkakaroon ng blood pressure. No? Siya may ang mga hypertension medicine daw ay walang side effect. Hindi totoo yan, di ba? Dahil habang dekada ng chemical and synthetic base ng mga pills na ito, ng mga daily maintenance nito ay nasisira yung ating kidney. No? At panghuli ay doctor knows best. Knows best at dapat always trust the doctors, sabi nila. No? Yun uli ang isang kailangan nating pag-ingatan. Ano? Sapagkat marami, kung hindi man lahat, the big majority of the ay mga parot ito, trompeta ito ng mga ipinapalaganap na kasinungalingan ng Big Pharma. No? So lahat ng protocol ng mga Big Pharma, yun ang sinasabi ng mga doktor na ito. Wala silang ibang sasabihin kundi alinsunod doon sa strukturang ipinapalaganap na mga Big Pharma. So that is the top 10 hypertension lies na dapat malaman ng bawat low carb members. No? At mamamayang Pilipino for that matter. Okay? So, nihiling natin ang ating, hinikayat natin ng ating mga ka-low carb at mga followers na sumabaybay sa ating live ngayon, sa ating live stream at i-share ang ating link para mga kaibigan na gustong matutunan ang low carb. Okay. Ang aking unang anunsyo mga ka-low carb ay number 1. Itong launch ng hypertension, the myth, the millions, ay muli nating in-reschedule ito sa susunod na linggo. Yung August 31. August 31 sa okasyon din ng 108 episode ng Kwentong Low Carb. At ako nang paumanhin sa lahat ng I think 22 to 25 na mga followers natin na nagbayad na at nag-pre-order. May mga nauna na for the last 1 week na nagbayad at nag-pre-order sapagkat itong ating libro na ito ng tama ba? I-check ko nga, 199 pagkat ang ating regular after ng launching natin ay magiging 499. So 499 ang magiging regular price nito. So ngayon, promo tayo ng 199 kung ito ang pre-order na mga presyo natin. Okay. Subalit, nakipag-communicate na rin ako sa mga nag-order ng hypertension ebook na ito. Kaninang umaga ay nag-communication sa mahigit 20 nag-order ng hypertension na ito
at na ng libreng complementary e-book. Ano? So, ibinigay natin sa kanila ang low carb for beginners. Ano? Ang low carb for beginners ay basic, ito yung mga starter e-book para sa mga baguhan na mga low carbers natin. At ito ay available online sa ating network sa halagang 500. Ito ay 500 pesos. So, binigyan natin ng kopya, binigyan natin ng access link. Mahigit 20 followers na nag-order ng e-book. No? So, ganun din, ang mga yung ganong complementary parang freebie. No? May mga freebie tayo at ang mula ngayon hanggang linggo, hanggang August 31 ang mag-order ang mag-order ng hypertension, the myth that made billions, ay meron siyang freebie na card for beginners. So ito ay applicable sa mga nabayad at nag-order ng e-book na hypertension at naibigay ng umaga ang e-book ng low carb for beginners. Ngayon, yung iba pa nahahabol sapagkat meron pa tayong 1 week pa na extension para sa official launch nito August 31 ay mabibigyan din natin ng complimentary copy ng e-book na low carb for beginners. So naka-bonus tayo, nabibigyan natin ng bonus followers liban sa naka-sale yung e-book na yon ay mabibigyan sila ng worth 500 pesos na low carb for beginners na e-book. Okay. So, ang pangalawang anunsyo, mga kalon, yung kung nanonood yung mga followers natin na nakachat na nabigyan natin ng kopya ng low carb for beginners, ay mag-comment lamang po kayo kung na-open na ninyo ang link ng ating e-book, complementary e-book for beginners. So at dito sa ating live stream ay mag-comment lamang po kayo kung nabasa ninyo na ito at kung ito ay inyong nagustuhan. Okay. So ang iba pang mga low carb na available ay ang tinatawag natin na Daily Keto Meal Plan. Ito ay 1,600 na recipes. Iba-ibang mga laman ito, mga recipe na ito. Ang mga recipe na ito ay siyempre applicable ito sa mga low carb, applicable rin ito sa mga keto diet practitioners. Huwag kayong mag-alala sapagkat ang mga recipe na ito ay very, at sabihin natin, accessible sa mga market natin, sa local market, sa palengke, at supermarket, at madaling very accessible itong mga ito. At marami tayo sabihin nating economical budget recipe na ito. So kung pwede nyong, ito ay magkakaroon kayo ng general na idea kung paano gagawin yung meron ako ditong ginawang daily meal plan for 30 days. So ngayon yung idea kung paano kayo maghanda ng inyong meal plan sa loob ng unang 30 araw. At ganon din, may mga ilang Filipino dishes na maaari ninyong pagpilian dito sa ating tinatawag na Daily Keto Meal Plan. Ito ay 199 pesos lamang. Very affordable at very, sabihin natin, maaari mo ma-access ito sa iyong cellphone, sa iyong iPad, sa iyong laptop, o kaya sa iyong desktop. Load mo na lamang doon para meron kang lifetime na file. I-access mo na lamang from time to time. Itong ating ebook na ito ay available ngayon at lifetime ito. Lifetime ninyo ma-access itong ebook na ito. Ang isa pang ebook natin, ang pangatlong ebook ay The Art of
fasting, ano? Itong The Art of Intermittent Fasting, 199 din ito. 7 ebook ito, no? Compilation ito ng 7 ebook, ano? Kaya 7-in-1 collection ito, no? Hindi lamang isang ebook ito, kundi 7 ebook ito na collection natin ng ebook na kinumpile natin na ating tool na kapartner practice natin. Ang tawag natin dito ay The Art of Intermittent Fasting, ano? So muli naman inaw natin lagi, ano? Meron din akong post kanina, meron akong video post kaninang umaga na ang intermittent fasting ay hindi para sa mga beginners. Nililinaw natin, kailangan una, ikaw ay dapat ay low carb adapted na at dapat ay ikaw ay fat adapted na. At makakamit mo yung pagiging fat adapted humigit kumulang sa loob ng 6 na linggo. Sa unang 6 na linggo or more low carb. Ano? Sapagkat kapag tayo ay nag-intermittent fast, ang ating energy, ang ating source of energy ay hindi na sa carbohydrates, hindi galing sa kanin, ano? O hindi galing ito sa glucose, kundi galing ito sa mga fat, ano? Sa ketones kung tawagin, yung ketone bodies na, so yung tinatawag natin, dapat ikaw ay low carb adapted at eventually fat adapted na ikaw, at yun yung transition na gagawa sa iyong sarili sa loob ng unang 6 na linggo. So yun yung switch, ano? Yun yung metabolic switch mo mula sa glucose to fuel na ginagamit mo na, no? At yun yung tinatawag nating ketone bodies, at yun yung energy natin na more sustainable at yung ganoong mga source ng ating energy. So nagagawa natin yon ang tinatawag na iba't ibang duration ng intermittent fasting, ano? Karaniwan napapractice naman natin yung intermittent fasting sa unang 6 na linggo ng let's say 12 parang practice lang yun. 12 hours kang hindi kumakain, 12 hours kang na yun yung kain mo, no? Maaaring ikaw ay 3 meals a day pa rin ang kain mo doon sa first 6 weeks na yon, ano? At ikaw naman ang makakatansya sa kung more than 12 hours ay kaya mo na, no? Halimbawa 14 hours na hindi ka kumakain, 16 hours, 18 hours, no? So doon pumapasok yung tinatawag natin na TMAD, no? 2 meals a day. Inalis na yung ating breakfast at ang ating first meal ay let's say yung ating first meal, ang ating next meal or second meal ay 6 p.m. At after 6 p.m. matutulog tayo hanggang kinabukasan. Pagkagising natin, magko-coffee lang tayo. At coffee siyempre without sugar, no? Asin ang ating doon sa ating coffee. Hanggang sa kumain tayo ng alas 12. Tinatawag natin 2 meals a day or TMAD, and that is 18 hours. No? Yung tawag din natin doon ay 18-6. No? 18 hours tayong nagpa-fasting, 6 hours lang eating window. No? Ngayon, mentras let's say, 3 buwan na ang ating practice. Ano? I-share ko lang low carb natin at mga followers na nung mag-practice ako ng 1 meal a day. No? 1 meal a day, after na ng aking fasting and ng aking adaptation, ano? At ang karaniwan kong kain noong after 6 weeks ng aking practice ay TMAD, ano? 2 meals a day. Wala na akong break, 2 meals lamang yan. At naging practice ko na yan for the last 3 years, mga ka-low carb. Ang aking default na meal pattern ay 2 beses isang araw, ano? So, sabi ko nga nung after na ng 3 months, sinubukan ko yung 1 meal a day. So, nasubukan ko na yung iba't ibang duration, 23 hours, 24 hours, ang pinakamahaba ko ay 28 hours. I think nasubukan ko rin yung 30 hours, no?
At yun yung extended na intermittent fasting ko. Ang significance, ang kainaman o benepisyo ng intermittent fasting sa atin while practicing low carb living ay ito yung ating tool para sa mabilis na healing process ng ating mga metabolic disorder, no? Accelerate at napapabilis ng intermittent fasting ang ating healing process at sa cellular level ay nare-repair ang ating mga non-functional at mga defective na mga cells natin. So the longer the intermittent fasting, the better. Dahil sa 18 hours to 24 hours yung time duration na na-activate yung tinatawag na autophagy, no? Ang autophagy, yun ang isang mechanism na nare-reactivate sa ating para karaniwan ang ating description ay ma-recycle ang ating mga sirang ma-rejuvenate, ma-regenerate, ma-repair, at karaniwan ito yung tinatawag din natin na ma-detoxify ang ating buong system. So tumutulong itong autophagy na pabuti at mapalakas yung ating buong sistema sa cellular level. Kaya kung 24 hours na nagre-repair siya, mas mabuti, no? Sapagkat nababawasan ng ang ating digestion, ano? Kaya the longer the fasting, sapagkat mas mahaba ang repair na nagagawa sa ating katawan, sa ating sistema. Therefore, papabilis yung ating paggaling, ano? Parang humihina ang aking linya, no? Okay. So ito ang pangatlo na ebook na available. Available po ito ang ating The Art of Intermittent Fasting. Tignan nyo lamang yung link dito sa aking timeline at pwede kayo mag-order at mag-PM lamang po kayo sa akin. Okay. Na anunsyo excuse me, ay ang bundle, ano? Meron akong i-anunsyo na bundle kung tawagin, ano? Low carb empowerment e-books bundle, ano? So itong tatlo na e-book na ito, itong low carb for beginners, that is 500 pesos. Ang pangalawa, yung daily kit, that is 109. At ang pangatlo, yung Art of Intermittent Fasting, that is 9 din. So a total of parang 898, ano? Ito ay nakabundle ngayon. Ang ating promo ay mabibili sa pamamagitan ng halagang 499 lamang, ano? So ito ay nakakatipid na ang mga low carbers natin ng halagang 399. Mahina pa rin yung aking. So ganoon mga ka-low carb, naka-bundle, naka-promo ang ating yung tatlo nating mga e-book na ito. That is almost 50% ang discount natin, ang cut natin dito mga e-book na ito. So mamaya after ng ating program, ipopost ko yung link kung paano mag-order ng bundle ng low carb empowerment sa ating mga followers at membro, no? So ganun mga ka-low carb, muli at ito yung aking tatlo lamang na announce sa ating mga followers ngayong gabi para sa ating episode ngayon na episode ng Low Carb Empowerment e-books, no? Ulitin ko, ang lahat ng mga nakapag-pre-order na ng naunang e-book natin, yung Hypertension That Made Billions, ay nabigyan na natin ng complimentary copy ng Low Carb for Beginners, no? So hinihikayat ko rin na magbigay kayo ng comment review, short review at ipost sa ating
ipadala sa akin ang inyong komentaryo. No? At ako ay maaaring kahit negative na mga review at mga pareho yan, tatanggapin ko ang inyong review doon sa mga e-book na ito. Okay, at ang pinakahuli ay ang aking anunsyo na available na mamaya ang link na ibibigay timeline, yung e-book bundle ng mga e-books, yung tatlo na ito, Low Carb for Beginners, Keto Daily Meal Plan at Intermittent Fasting. Kasama dito yung hypertension. Ano? Okay, at dumako tayo mga ka-low carb sa ikalawang bahagi at bahagi ng ating episode ngayong gabi at ang pag-shout out at ang pagbasa ng mga comment ng mga ka-low carb at natin si Junie. Si Junie Plaza. No. Sino ba ito? Ramon Guerrero. No? Good evening po, sabi ni Ramon. Ano? Good evening din, Ramon. Maraming salamat sa patient mo ngayong gabi. At ganon din, sunod natin si Junie Plaza. Naggabi po, sabi niya. No? At maraming salamat sa iyo, Junie. At magandang gabi rin. Ganon din si Myra Aquino. No? Tinag niya si Eduardo Paras. Maraming salamat, Myra, sa iyong pag-share ng ating ngayong gabi. No? So, ituloy natin si Edelcado. No? Good evening po, sabi niya. So, good evening din, Edelwina. Gawin natin ang pagbati ni Myra Aquino. Magandang gabi po. Sabi niya. So, magandang gabi sa iyo, Myra Aquino. At maraming salamat sa participation. No? At si Mercy, no? So, itinag niya ang kanyang kaibigan, si Lerio at si Lacron Gabaten. Okay. So, maraming salamat. So, isa pa, i-shoutout natin si Cyrus Sabisola. No? Good evening, sir. 4 na months na ako nag-low carb. During my first month in low carb, bumaba BP ko, 118/68. But nowadays, tumaas ang BP ko. Naging 140/90. Why is it happen? Kaya, di ko po tinanggal ang maintenance ko for high blood. At maraming factors yan. Ano? Ganito, number 1, ang ating time frame para sa healing process, ano? Healing period, ito ay payo ko na gawin ito sa loob ng 3 buwan. Ano? Obserbahan natin ang ating sarili sa first 6 weeks at another 6 weeks hanggang sa makumpleto natin yung 3 months healing period. Kapag sinabi kong healing period, dito ay kakain lang tayo na nutrient-dense food. Doon sa natin na mga nutrient-dense food, nakafocus lamang tayo sa mga karne, sa mga isda, lahat ng klase ng karne, ano? At lahat ng klase ng isda at mga seafoods, lahat ng klase ng itlog, including balot, at kabilang dyan ang healthy fats. Oil mula sa baka, taba ng baboy, taba ng mga poultry, chicken skin, at ganon din ang mga plant, mga oil, kabilang dyan ang coconut oil, avocado oil, at olive oil, healthy fats na ginagamit natin, including butter at mga lalo na yung grass-fed butter na magiging source ng ating yun ang mga nutrient-dense food. Sapagkat ang mga nutrient-dense food na binabanggit ko, paulit-ulit kong sinasabi ito, huwag ninyong kakalimutan, yan lamang ang tinatawag nating macronutrients, ang essential macronutrients. No? Dalawa lamang ang essential macronutrients, ang protein at ang fat. No? Natin
ang source ng ating protein, siyempre animal-based ang ating pangunahing pagkain sapagkat yun ay napakadaling ma-absorb, halos na-absorb nutrition ito at benepisyo ng mga pagkain ng katawan. Ano? Karaniwan, ito yung binabanggit ko na katangian ng ancestral diet. Ano? Ang mga ninuno natin million years ago, ang karaniwang pagkain nila ay fat and protein. Ano? So, ito rin ang tinutukoy ni Hippocrates. Kung ituring natin ay medicine na let thy food be thy medicine. Ano? At ang food natin na nagiging medicine ay ang karne, ang isda, ang itlog at mga healthy fats. No? At alisin natin sa ating sistema, sa ating nakagawian ng mga paraan ng pagkain, ang pagluto ng mga vegetable oil, ng mga seed oils, sapagkat ito ay mga langis na ginagamit lamang angkop sa mga makina at industriya, no, ng mga big food manufacturer, big pharma, no. At sa kasakiman nila ng tubig, nirepackage nila ito, nire-process, nirefine, nilagyan ng kulay at nirepackage nilang healthy oil or healthy fats. At ito ang nakakasira sa ating mga nakakapagpalubha, no, ng ating sakit. Ito yung nagdudulot ng mga inflammations habang buhay. Kaya itong vegetable oil plus chemical and synthetic base na mga daily maintenance ang nagbibigay ng higit na parusa, higit na kalbaryo at paghihirap sa ating mga pasyenteng mamayang Pilipino, kung saan yun yung myth, yun yung mga kasinungalingan na itinuturo, na ipinapalaganap ng mainstream healthcare system na hindi inililinaw ng mga doktor na sunod-sunuran sa mga big pharma protocol. Low carb, at yun yung sinasabi ko na ang yung iba pa dahilan dyan, Cyrus, ay mari ka mag-PM sa akin para maunawaan ko yung background, ang iba pang mga factors bakit tumaas ang iyong mga BP. Ano? Sumalit ito, bilang panghuli na napayo ko sa iyo, Cyrus, sa iyong punto na ito ay pag-aralan mo ang sa month na, no, nutrient dense. Number one, mag-focus ka sa nutrient dense na pagkain. Number two ay tiyakin mo na sapat ang iyong electrolyte. No? Sapagkat habang umiihi tayo, kapag tayo ay nag-low carb, kasama na i-excrete natin sa ating ihi ang sodium, potassium, calcium. Ang lahat ng mga ito ay naisasabay na ilalabas natin sa ating mga ihi, no? Tuwing iihi tayo, at therefore naiibsan tayo ang mga ito at yung pumapasok yung tinatawag na electrolyte imbalance. Therefore, kapag ganoon, maghapon, kailangan sufisyente ang ating iniinom na electrolyte. On the average siguro, more or less mga 2 litro ng electrolyte ang ating iinom maghapon. Ano? So magtitimpla tayo, meron akong post dito sa aking timeline na magtitimpla ka ng 4 na sangkap nito at yun yung iinumin mo sa maghapon. Huwag kayong bibili ng mga brand na tinagurian na no sugar, na electrolyte sa mga convenience stores, 7-Eleven at iba pang mga grocery, ay huwag kayong bibili. Totoo yan, yun ay dagdag yun ng inyong pagka-delay ng healing process. So mas mabuti pa ang tubig sa nawasa at yun yung lagyan nyo ng asin. That's better kaysa bumili pa kayo ng kung ano-anong botelya, bottled water na tinatakan ng kanilang brand bilang electrolyte. So iwasan po natin yan, lalo na doon sa loob ng 3 months period of healing na yan. Ano? Okay, maraming salamat, Cyrus, sa Mizola, sa iyong pag-join ngayon sa atin. Ano? Mag-PM ka sa akin natin ang iba pa. Baka kailangan mo ng one-on-one video
Video consultation ay available ang ating ganyang services, 1 hour video consultation para personal na makapag-usap tayo at mabigyan kita ng correct evaluation health situation para sa mas sigurado at ligtas na paraan ng low carb lifestyle at mga protocol nito sa ating ikabubuti ng ating kalusugan. Isunod natin kay Mark C. No? 199 po, meron pa rin ba hard copy po? Wala pong hard copy itong ating ebook. Lahat ito ay ebook. So, di pa padala natin ito sa messenger, maaaring sa inyong email, yun yung papadala natin. So, lahat ng binabanggit ko ng mga libro na mga electronic book, lahat ito. No? So, soft copy lahat ng mga ito. So, maaari yun option nyo na yun kung kayo ay nahirapang magbasa sa inyong mga digital, pwede nyo pong i-print yun. Ano? Kaya naka-layout yun, printable naman ang yan. So, available po yan, ano? Ang mga e-book natin. Ano? Lahat ng tatlo na yan ay okay, kay shoutout natin si Ramon Eseng Guerrero. Good evening po, sabi niya. Okay, good evening din. Salamat sa iyong pag-join ngayong gabi. No? So, ang ating browser, kung sino pa ang ibang low carber na hindi pa natin na i-shout out na to. Hindi ko na makita yung aking browser. So, i-check ko yung aking browser aking cellphone. Oh, Gcash. Yeah, Mark, ipadala ko dyan, ikuan ko yung Gcash. Mag-PM ka sa akin at banggitin mo kung anong ebook ang iyong gustong kunin, kung yung per piraso or yung bundle ang gusto mong makuha, ko yung mga detalye kung paano ang procedure para ma-avail mo yaman. Okay. Maraming salamat, Mers. Okay. So, check ko lamang ang aking browser dito. At bago tayo magtapos mga ka-low carb, ay okay. Okay lang yan. Bago tayo mga ka-low carb, ay hinihiling ko ulit sa mga followers natin at membro ng Life Without Rice Movement ang isang, sabihin natin isang arrangement, isang program arrangement, or maaaring tawagin natin ito na collaboration, maaaring maging collaboration ito. Ang Life Without Rice Movement, kita natin ni Uncle Justin, ay hinihikayat ang lahat ng mga civil society organizations, mga non-governmental organizations sa grassroots, or kahit na mga sectoral groups sa iba't ibang mga community, na nagbibigay tayo ng free coaching, tuturuan natin ng mga officers at members ng mga organizations sa kanilang lugar, nationwide, hanggang sa gumaling ang kanilang metabolism. Bukas ng umaga ay gagawa ako ng event doon at makikita doon yung mga sabihin nating gamot na maaaring magamot, ang mga metabolic disorder na maaaring gamutin, maaaring i-reverse at i-normal gawing ng low carb living at sa ating collaboration. So, magbibigay ng
diretso ako sa mga komunidad na ng mga organizations na ito para sa ating partnership. At ang objective natin, kailangan mapagaling natin ang mga sakit na ito. At number 2, lumaya ang mga mamamayan, ang mga miyembro ng mga organizations na ito doon sa dependence ng kanilang daily maintenance. Pag-inom ng mga maintenance nila laban sa hypertension, ng maintenance nila laban sa diabetes nila at iba pang mga metabolic disorder. Ano? So yun ang ating gustong gawan ng tinatawag na social partnership. At ang tawag ko dito ay siglakas. No? I-feature natin, gagawa natin ng ang siglakas, ang sigla at lakas sa pamamagitan ng natural wellness program. No? Sa pagitan ng Life Without Rice movement at ng mga organization, lalo na sa grassroots nationwide. Maaaring ito ay magawa sa loob ng sa iba't ibang mga community, sa mga office sa opisina, no, sa space ng mga organizations na ito, including union, ano, at electoral organization or youth organization sa mga eskwelahan ay maaari nating gawin ito. Ang mga association sa mga pabrika at sa mga service provider na mga ano ba tawag dito, sa mga halimbawa sa mga mall, ano, yung mga natin dyan na may mga association karaniwan ng mga yan at gusto natin tumulong doon sa karoon ng partnership at tawagin natin ay Siglakas Wellness Program. So i-anunsyo ko po mga detalye na ito sa aking blog post bukas sa Lunes. At hinihiling ko na mag-participate. Inaanyayahan ko ang lahat na mag-participate. Ano? I-announce ko rin ito sa ating page, sa ating group chat para mas maraming matulungan ang Life Without Rice movement na gumaling ang mga metabolic disorder kaya sa dependence nila sa chemical and synthetic based na gamot na inimbento ng Big Pharma. Okay? So, muli, balikan natin na maikli lang. Sabi ni Cyrus, thank you very much, Sir Justin. So, kay Susan De La Cruz, good evening po, sabi niya. So, good evening din. Maraming salamat sa inyong... Ito po si Uncle Justin, nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Na-share ang ating live ngayon, ang link ng ating episode 107, ang Low Carb Empowerment. At available na ang 3 ebook na ito, individually or bundled ebooks nating makuha ito at mabili sa mura ng halaga. At iiwasan natin, muli, sabihin ko na huwag nating maging analytical and critical tayo doon sa mga information na nakukuha natin sa Google. Ang lahat ng mga informasyon yan, lalo na mga health information ay sponsored yan by the Big Pharma. No? So lahat yan ay kontrolado at half-truth, half-lies at yan pattern nakadesign para tangkilikin natin ang kanilang kasiyahan na tayo ay maging dependence doon sa kanilang pagbili ng mga gamot na inire-reseta sa atin. So muli, ito po si Uncle Justin. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo at padayon.